Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Posible daw na ikakagulat ng publiko kapag nalaman natin kung sino ba daw talaga ang nasa likod ng Lucky South 99. Isang puguhap na nilusog nga dyan sa may Purak, Pampanga kamakailan mga kababayan. Sobrang lawak nito ha, may 10 hektarya ito. Tapos mayroong 46 na building yung gusali. Tapos bawat gusali nito tigta 3 palapag. Imposible naman na hindi alam ni Mayor ito. May mga nagsasabi nga na baka kasabwat dito si Mayor. May mga nagsasabi na itong si Mayor ay isa sa mga may-ari ng lupa na pinagtatayuan ng puguhab na yan. At itong si Senador Lito Lapid, isa din daw sa may-ari ng lupa na pinagtayuan ng Lucky South 99 na yan. Sa panayam nga ni Sir Tony Velasquez ng Teleradyo Serbisyo kay PAOK spokesperson Winston Casio, maraming mga ibinubunyag itong mga kababayan ha. Mayroon pa daw mga nasagip na mga babae, mayroon pa daw mga nakatali doon sa may bed frame, tapos yung mga kwarto daw na kanilang hinahalughog ay mayroon pa daw mga bakas ng dugo. Talagang pugad ng krimen pala yung puguhab na yan. Dapat na talaga matapos na yan, dapat wala ng pugo. Kung talagang gusto nilang ihinto yan, kung walang nakinabang na mga natin yan, mga government official, dapat itigil nyo na yan. Kasi nga, pugad ng krimen. Ang daming kriminal, ang daming pinatay pala sa lugar na yan mga kababayan. Yun ang wag na natin itong patagalin. Ito na yung panayam ni Sir Tony Velasquez kay PAOK spokesperson Winston Casio. Kamusta po ang pagsusuyod sa loob po ng Lucky South 99? Naka 100% na ho ba tayo ng mga building na napasukan? Hindi pa po. As of kanina, nakaka 22 out of 46 buildings pa lang po tayo. Inaantabayanan ko lang yung report for this 5 p.m. So makakailan po. Yeah. Usually, tumitigil po tayo ng mga 8 p.m. ng gabi. Oo. Kasi ano ba yun? Dahil po sa madilim na, walang kuryente pa rin sa loob? Yes sir, walang kuryente sa loob Medyo salbahi yung nagsipagtakasan ng mga managers at saka owners, operators ng Lucky South 99 na yan. Actually, naisip ko nga wala ho ba tayong pwedeng ipasok doon yung mga ilaw na degenerator para mailawan yung compound? Mahirap po bang gawin yun, Sir Winston? Well, you have to understand, Tony, na our resources are also limited. The bulk of our resources goes to providing the logistical requirements ng karamihan ng mga operatibang nandyan sa area natin, no? Medyo marami ho tayong operatiba, 85 na CIDG, 14 na PAOK, 10 ACG, at saka 100 din po na Special Action Force para masecure ang lugar. So actually, yung pong sinabi nyo na hindi nyo po magagawa ito kung sa sarili nyo lang po na puwersa, pero kailangan nyo ng tulong ng ibang ahensya. So sa binanggit nyo pong bilang ng mga tao na sa ngayon ay nakabilang po dyan sa inyong galugad dyan sa Pogo Hub, sapat na po yung mga ahenteng kasama po dyan sa inyong investigasyon? Tony, hindi naman natin pwedeng kunin yung napakarami sa iba pa natin mga operasyon, So, we are trying to make do with what we have. Kasi sa totoo lang, kung PAOK lang pong gagawa nito, hindi ho talaga namin kakayanin. Kaya interagency ho tayo rito. Kasama yung PNP, yung iba pang mga ahensya. DOJ, IACAT, kasama rin po natin lagi yan. Yan, oo. Actually, na-relieve po yung Chief of Police dyan sa Porac, no, Sir Winston, dahil nga po sa parang medyo, I think, no, tawag dito, na nakitaan din ng masabihin nating kapabayaan ba sa pagpapabantay dito sa mga Pogo Hub. Kasama na ho ba ngayon? Ano ho bang nangyayari sa investigasyon dyan sa pulisya dyan sa Porac? Nalaman po namin na 2 days ago yata o 3 days ago na yung Chief of Police ng Porac ay na-relieve na po. May OIC po yata sila. At parang, hindi lang ako nakakasiguro, parang yung provincial director din po yata ng Pampanga na-relieve din po ngayong araw na ito. Hindi lang kami sigurado. Nabalitaan nyo po yan today lang, Sir Winston, no? Opo. So, kino-confirm po namin kung totoo yung balita.
kami naman po walang panawagan wala ho kaming panawagan sa Chief PNP na mag-relieve ng kung sino man. Yes. Ang importante lang sa amin ngayon ay matapos yung search diyan sa lugar na yan para masimulan na po namin yung examination ng mga dokumento, digital devices, nang sabihin masampahan na natin ang mga dapat nating sampahan. Sarang kahapon pa ho ata or yung mga previous na araw po, Sir Winston, ay parang yung katanungan pa ho na kung sino po ba talaga ang may-ari nitong Pogo compound nito, hindi pa daw matukoy. Tama po ba, Sir Winston? Wala pa ho bang katiyakan kung sino may-ari nito? Sa totoo lang, ang pangalan na lumulutang rito ay medyo napakarami. Kaya ang napansin namin na under litigation po yata ang ownership nitong lupa kung saan nakatirik itong property ng Lucky South 99. May lumutang po na nagsasabing siyang may-ari, Roberto Cruz po yata, at saka under litigation pa po ito. So, we don't want to delve too much into what is under litigation. But then again, kaya po natin inoperate yung Lucky South 99 na yan kasi kung matatandaan ninyo yung pangalawang Senate hearing ng Committee on Women, na ipalutang na po namin na merong 8 kaming nakitang mga illegal na online gaming hubs, mga scam farms, na nag-operate doon sa Baofu. Kasama po dun sa mga scam farm na nag-operate doon ay ito po yung Lucky South 99. Sa pag-iimbestiga namin sa Lucky South 99, kami po ay dinala ng ebidensya dyan po sa Porac, Pampanga. So parang tama po yung mga ulat no, na interconnected itong dalawa, itong nasa Porac at yung nasa Bamban. Apparently so, Tony. Maraming ebidensya, dokumento at kung ano pa man na magpapakita na yung operasyon ng dalawa ay magkaugnay. Tapos, syempre po, no, dahil po sa naging mainit po yung atensyon dun sa mayor ng Bamban, no, dahil nga po siya nag-operate itong Baofu sa kanyang bayan, at sa kanya ngayon parang isinisisi na kung hindi dahil sa pahintulot ng mayor o sa kapabayaan ng mayor ay hindi maaaring magganap itong mga illegal na aktibidad. Pero mabilis naman dumepensa itong mayor ng Porac na sinasabi niya na siya mismo ay hindi naman kumbaga naging pabaya dahil hindi daw niya binigyan ng permit itong Lucky South 99. So parang sa ganun po bang kanyang paliwanag masasabi nating hindi na siya dapat maimbestigahan? Well, I don't think so that would suffice. Kinakailangan pong tingnan ito ng DILG. The local chief executive naman po ay under the jurisdiction, the administrative jurisdiction of the Secretary of the Interior. I'm quite sure the Secretary of the Interior, Secretary Abalos, will take a look into whatever possible responsibility meron ang mga local chief executives dito sa Porac at kung saan pa man ang naugnay. Kasi mga dokumentong nakita namin, nakapirma ang kasulukuyang alkalde, 2019 pa mayroong mayor's permit yang Lucky South 99. Matatandaan po natin na yung Lucky South 99 na operate po yan, napasara doon sa kanilang isang branch sa isang location nila sa Clark. Mismong si Secretary Ben-Hur Abalos po nagpasara noon dahil sa merong aligasyon ng kidnapan 43 na Chinese nationals ang nakidnap doon. So, medyo malapit lang po yung Clark sa Porac. Hindi naman siguro malayong isipin na kung nagsagawa lamang ng due diligence ang mga local chief executives kung saan nandoon ang mga locations ng Lucky South 99, siguro ay hindi na dapat nila nabigyan ng permiso mag-operate ito nang sa gayon, sana ay wala ng mga taong nanelikado ang buhay pa dahil sa operation ng Lucky South 99 na ito. Although, syempre, iginigiit po ni Mayor Jing Capil, tama po ba yung pangalan ni Porac Mayor? Ni Mayor Capil, na wala naman nga daw silang ini-issue na mayor's permit. So parang sa kanya, ginawa na niya yung kanyang tungkulin bilang mayor at kumbaga hindi na niya man mababantayan daw lahat ng nangyayari sa loob po ng compound na ito. Well, as I would say, that is not for PAOK to that is not for PAOK to determine if there is culpability on the part of the local chief executive or what. But then again, ang sabi nga lang po namin sa komisyon, ang mahigpit na instruction sa amin ng aming chairman, the Executive Secretary Lucas P. Bersamin, we simply follow where the evidence leads us.
So wherever the evidence would lead us, there we would stop and continue with our investigation. Yun. Tapos, nabanggit nyo, no, meron kayong gagawing digital forensic examination. Yung mga na-recover po nyo ng mga devices dyan sa loob po nitong Lucky South 99. Meron din lumabas sa ulat na ilan daw sa mga cellphone ata na na-recover. May mga larawan daw na mga bodies na mga patay. Tama po ba, Sir Winston? Marami ho tayong nakitang mga katawan na nasa mga ganito ho kasi ano. Oo. Bawat taong na re-rescue natin diyan, hinihingan po natin ng tinatawag na proof of passport. Yung mga ganyan po, syempre, hindi natin makita yung pagkakaroon nila. Yung huli nating nakuha nung Sabado nung umaga yata yon or hapon, sa kakakalkal niya, dahil wala siyang dalang physical passport, kinalkal niya yung kanyang cellphone. Sa kakaganon niya ng kanyang cellphone, bukas niya ng mga images. Cellphone, tadaanan niya yung mga litrato ng mga patay na mga katawan. Kung kaya kami, tuloy naghinala kami na teka sandali, hindi yata ang sabi niya kasi nung una, torture victim daw siya. No. So, bakit may namatay? Muntik na kami maniwala. Sa kakakalkal niya nung kanyang cellphone, nakita namin yung mga mga patay na mga litrato ng mga patay na mga katawan. Patay na mga individual. Oo. Dahil doon, kinuna namin siya ng picture, pinadala namin sa Chinese Embassy, na-identify nga po na fugitive po siya. So, okay. This supports our contention na yung Lucky South 99 na yan talagang delikado po yung lugar na yan. Pugad na ng mga kwento ng kidnapan, patayan, torture, lahat na nandyan sa lugar na yan. Pero yung mga bodies po na yun na nandun sa mga nasa tawag dito na yung pinilitratuhan sa kanyang telepono, inamin po ba niya kung itong mga bangkay na ito ay nandiyan sa loob ng Pogo Hub namatay? Tony, hindi ho namin siya sinubject sa interrogation without counsel sapagkat yun naman po ay magiging violation ng kanyang karapatang pantao na siya ay aming tatanungin ng walang counsel. Kumbaga, ang sigurado lang kami ngayon, siya ay isang fugitive sa China at meron siyang kaso doon ng mga pagpatay, mga violent crimes doon sa China. Then, ang nakakalungkot lang talaga rito sa Porac hanap sapagkat marami nga pong nakatakas po nung unang gabi nung pag-re-raid namin. Oo. So ibig sabihin nun, hanggang sa ngayon itong pong Chinese fugitive na ito ay meron na ho bang abogado na humaharap po sa inyo o wala pa ho? Kami po ay nagpatawag ng mga PAW lawyers at saka private lawyers pro bono. Meron na pong pumunta rito noong Sunday, para doon sa kanilang inquest for immigration violation. Inaantay pa po namin ang kanilang pagbalik at saka yung pagdating naman po ng DOJ panel para kung interviewin man po ito, kaharap po niya yung kanyang counsel nang hindi naman namin ma-violate yung kanilang right to counsel. And habang hinihintay nyo pa ho yun, meron hong syempreng duda kung ito po bang mga litrato nitong mga patay na ito ay litrato po yan ng mga dating empleyado rin dyan sa Pogo Hub na yan na pinatay sa loob ng compound. Di ho ba? Yes, sir. In fact, kung inyong matatandaan, meron kaming na-report dyan na yung pangatlo yatang search namin, we were able to find 3 buildings na, ay 3 rooms. Sinicure po namin ngayon, punong-puno ng dugo, no? Mga dugo sa mga damit, dugo sa kubrekama, dugo sa sahig. Kaya active crime scene po sila ngayon para pag natapos yung search, pumunta yung SOCO, evaluate po nila yung lugar. Yeah. And baka posibleng nasa loob din ng compound, inilibing yung mga yan. Posible din po. Kaya lang, nung May 28, kami po ay nakatanggap ng, we're able to receive information from our sources na yung isa sa subject namin for the search warrant, yung rescue, ay namatay na po dyan sa compound dahil sa kakatorture at cremate din po siya agad. So ganun nila dinidispose yung mga katawan, no? Sinusunog na kaagad. Pero actually, Sir Winston, nabanggit nyo po I think nakaraan na ikaapat lang pa ba ito sa mga ni-raid na Pogo
na wala na pong lisensya, 'di ba, to operate. Parang may 100 out of 400 na nag-ooperate pa rin, no? So ika-apat pa lang ho ito na dito sa Porac na ni-raid nyo. Yes sir, kaya nga Tony, kami nananawagan. In fact, yesterday we had a meeting with PAGCOR at sa lahat ng mga legal na mga IGL, legal na mga internet gaming licensee operators. Sabi namin, kinakailangan i-police nila ang kanilang mga sarili sapagkat hindi ho kakayanin ng national government na i-operate ito. Remember Tony, kahit 100 lang doon sa 402 canceled bogos ang patuloy na kumikilos diyan. Dami din nun. That would need a lot of government resources, no? Yes. So 35 million ang kailangan namin sa bawat isang operasyon magmula sa case build up hanggang doon sa tinatawag nating deportation. So 35 million times 100. That's a lot of money. Yeah. So meron pala kayong ganung budget para sa isang operation na Sir Winston? 35M? Umaabot po ng ganon kasi nagtatali po kami ng gastos. Bibigyan remember, most of the expenses come from the office of the president po, no? Because we're under the office of the president. So hanggang umabot yung deportation, ang average na cost is 35 million. Wow. So, could you imagine how much drain that is on our government resources? Dapat kunin niyo yung pondo, bawiin niyo doon sa kinikita ng Pogo, Sir Winston. Kaya nga po, ginagawa naman po natin yan. Doon sila nasasaktan. We forfeit, we confiscate, we civilly and criminally forfeit all their properties, all their money and the like. Ilitin nyo yung mga property nila, kumbaga. Pero hindi pa rin ho na tuluyang na tawag dito, yung naisasantabi yung hinala, no, Sir Winston, na maaring may mga mole o mga may informant itong mga Pogo operator kahit mismo dun sa I'm sorry to say, no, baka dun sa loob mismo ng mga korte natin na nagbibigay ng timbre sa kanila na sila ay mare-raid. So meron pa rin ganung hinala, no, Sir Winston? Yeah, but I would not like to impute malice on any of the courts, no, until evidence would prove otherwise, no. So we have to wait for the evidence, so to speak. Pero hindi naman po natin may sasantabi yung ganyang mga hinala, Tony. Lalo ditong nangyari sa aming operation na ito, no? Well, actually, hindi lang ito yung operation na may ganyan. In fact, yung kauna-unahang operation dapat na gagawin ng PAO kasama yung PAGCOR, mind you, Tony, yun ang pinaka-nakakatawa kasi pagdating namin mga operatiba namin doon, nandun yung abogado ng i-raid naming spam farm. Sabi nung abogado, kanina pa namin kayo inaantay, sir. Bakit ngayon lang kayo? Imagine mo yan. Hinihintay pa kayo. Parang nasunog yung operation nyo, kumbaga, no? Yes, sir. Itong sa Porac din po, sunog din po ito. Obvious po yun. Naswertihan lang. Sobrang dami talaga nila. Hindi sila agad-agad na nakatakas po. Opo. Sa pagmamadali nila, dami nilang naiwan. Mga Rolex, mga alahas, mga pera. Lahat ng ebidensya nandyan. Kaya kawawa talaga sila ngayon. Tsaka hindi na sila nakapaglinis dahil sabi nyo nga po, yung ibang silid na pinasukan nyo, ang dami pang bakas ng dugo. Yes, sir. Yes, sir. At may mga naiwan silang biktima sa loob. Oh my gosh. Yung mga nakatakas na mga torture victims, imagine mo, yung nakatali sa kama. Ganun ho talaga. Nagmamadali sila eh. Oo. So, tuloy-tuloy lamang po, paggalugad dyan sa loob po ng Lucky South 99. Meron ho ba kayong tansya, Sir Winston, kung ilang araw pa ho ito tatagal o ilang linggo pa? Dapat matapos po ito simula nung 10 days, no? Kasi we have to return the warrant within 10 days after we receive the warrant. So natanggap po namin yung warrant noong June 7 magmula kay Judge Mali ng Branch 45. So bilangin na lang natin. So pag kinulang po yung 10 araw na yon sa laki ng compound na yan, we will have to request for an extension. Extension na lang. Hindi po reapply, hindi alias warrant, hindi naman. No. Extension na lang. Extension na lang. Alright. Tapos, wala na ho bang issue dun sa naunang warrant na binawi ng judge? Hindi na ho ba kinakailangang eksaminin kung bakit ho nangyari ulit yon?
Well, that is for the Supreme Court to examine, Tony. That is not for us anymore. Okay. We, PAOK, we belong to the Executive Department, so we recognize the independence of any court, being a co-equal branch of government. So, it's up to the Supreme Court to examine kung paano nangyari yun. At kung meron man pong pagkakamali doon, administrative, criminal, or otherwise, ang Supreme Court na po ang bahala doon. Hindi na po makikialam ang Executive Department doon. Ayun. Pero bakit nga ho ba sa Bulacan kinuha yung warrant? Ngayon ang i-raid nyo nasa Pampanga. Two things. One, gawa ng meron kami mga experiences in the past na mga quote-unquote na susunog. We wanted to find a court that is truly disinterested. No? So, medyo malayo-layo na po ang Bulacan papunta ng Pampanga. So, our belief at that time was imposible na sigurong mag-leak. That is one. Second po is we were running after time, so to speak. No? So, malapit-lapit lang ang Bulacan magmula sa Camp Crame. So we opted to do it in Bulacan kaysa doon sa Pampanga. Magpapabalik-balik po kami ng ilang oras kapag may kinakailangan kaming ayusin. Sure. But because of that experience, doon sa pagbawi po ng warrant, ganun pa rin ho ba ang estilo na gagawin nyo pag-apply nyo ng warrant sa iba pang future raids na gagawin nyo? Again, Tony, personally, I never impute malice on a co-equal branch of government, because if I keep on thinking of malice, if I think maliciously all the time, hindi na ho tayo magtatrabaho, no? Kasi wala na tayong mapagkakatiwalaan. So, but then again, nagsagawa na po kami ng sarili naming investigasyon. Ang investigasyon po nagsimula sa amin, Tony. Yung sabi ko nga po, dapat magsimula sa amin kasi kami ang nag-apply at nag-ayos ng kasong ito. So, until such time na ma-eliminate namin at na-limit nga namin na na-trim down na namin ang suspect sa tatlong individual na lamang, tatlong grupo. So, we will submit the report accordingly to the proper authorities. Yun nga, ito lang yung masasabi ko na imposible. Itong si Mayor Jing Capel ba itong mayor ng Porac, Pampanga, na hindi niya alam ito? Di ka ba magtataka? Sana sasakupan mo napakarami ng inchik na nandyan. Siguro magtataka ka rin ba dapat mag-utos ka na sana silipin nila yung mga ginagawa nila dyan sa kanilang lugar. Kaya imposible mga kababayan, di ako naniniwala na walang kinalaman dito yung mayor ng Porac, Pampanga. Dapat nga ipatawag na rito sa Senado para maging patas. Si Mayor Alice Guo, pinatawag sa Senado. Dapat itong mga senador na ito, umaksyon din ito. Ipatawag si Mayor Jing. Ang tawag nga nito ni Toto Kausing, si Attorney Toto Kausing kay Jing Capel, Jing Kapal. Yun lang hanggang dito lang muna at yun na nga, sana nga may managot sa sa pangyayaring yan, sa pugo na yan, na sinasabi nga na napaka daming nangyaring krimen, pugad ng krimen, sobra-sobra daw mga kababayan. Yun ang bago tayo matatapos ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Ma'am Berje Verhelius ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, shoutout kay Crescenti Ipurong, shoutout kay Danilo Velasco, shoutout kay Rumbol, shoutout na rin kay Alejandro Rivera, kay Shiel Pascao, shoutout kay Romeo Bulahaw, kay Alejandro Samson at kay Lynn Castellano. Yun ang Edwarin Inrina. At yun ang hanagan dito na muna. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.